Okay, hello pong muli mga kababayan. Ngayon naman pong pag-usapan natin ay itong bago nating DepEd Secretary, si Senator Sani Angara. Na ayon sa balita, lahat daw ay approved. Lahat maganda ang mga sinasabi tungkol dito kay Sani Angara na kesyo good choice, better choice, best choice. Kasi bakit daw? Sabi nung isang kababayan ko ditong vlogger, bilib na bilib siya. Kasi daw ang ganda raw ng credentials. Ang taas ng galing ng pinag-aralan. Lawyer, Master of Laws, Master of, Economics. Pero hindi ko narinig na Masters in Educational Management. Kasi yun yung hinahanap ko Diba? Dapat mayroong education background. Well, sabi, maraming mga ipinasang mga bills tungkol sa education, pero hindi po yun don't get me wrong. Hindi po ako bitter. Ito lang sarili ko pong opinion. Kasi opinion nila, opinion ninyo. Ako opinion ko. Opinion ko to. This is my take regarding that chosen alternative. Kasi bakit hindi ako masyadong solve? Okay, sabi nila magaling. I don't know. Magaling saan? Kasi masasabi kong magaling kung mayroon siyang mga highfalutin na mga nagawa na sa bansa natin. 'Di ba? Ilang taon na siyang nagiging senador. Mga ano-ano na ba? Meron bang mga remarkable achievements sa pagiging senador? Baka na-overlook ko lang. Pero wala akong nakikita. At isa pa, sabi nag-aral daw sa Amerika, sa abroad. Saan ba? Sa Harvard. Maraming tinapos sa abroad. Alam niyo mga kababayan, itong mga karamihan sa mga government officials natin ay talagang matataas po ang mga pinag-aralan. Nag-aral sa abroad, nag-aral sa Amerika, sa London, kasi anak mayaman 'Di ba? Makakapag-aral ka ba sa Amerika kung wala kang pera? Mga anak mayaman. Anong masama doon? Alam niyo, para sa akin kasi, kapag nag-aral ka sa ibang bansa, halimbawa sa Amerika, ang inaral mo yung American climate, American environment, American ideas, American everything. Pag uwi mo dito sa Pilipinas, parang hindi naman mai-apply. Kasi ang inaral mo, yung bagay na sa Amerika, pagdating sa Pilipinas, parang hindi naman yata angkop dito. Angkop ba? Makamali lang ako. Correct me if I'm wrong. Kasi para sa akin, kung dito nag-aral, nagtapos man ng mga doctoral, masteral, ganyan, parang Filipino environment, yung inaral mo, mga problema ng Pilipinas, di ba? At saka, alam nyo, hindi ako
hindi ako masyadong believe. Sorry sa mga nag-aral sa abroad. Kasi ang dami-dami nating mga matataas na government officials na nagtapos ng pagkatataas na mga doctoral degree sa Amerika, kung saan-saan. Pero pagdating dito, naging opisyal ng gobyerno, anong ginawa? Remember, just not too long ago, yung secretary ba yun ng agriculture? Nalimutan ko yung pangalan. Yung kesyo, nagtapos, nag-doctorate degree sa matataas na magagandang high class na mga eskwelahan dyan sa Amerika. Tapos umuwi dito, anong ginawa? Nakakabilib kasi ang laki ng, grabe yung pinag-aralan. Ilang doctoral degree ang natapos. Matalino. Magaling daw, magaling. Yung, ano ba, Serapin ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Di ba yung nadimanda, yung naging controversial nga eh. Kasi, yung inaral niya, yung laman ng, yung knowledge na napulot niya, hindi niya in-apply dito sa Pilipinas. Kundi, ibinigay niya sa ibang bansa, sa Indonesia, sa Vietnam, sa Southeast Asian neighbors. Yung Pilipinas, hindi niya dito ginamit yung inaral niya. So, sino ngayon yung nagkinabang nung pinag-aralan niya, nung talino niya? Indonesia, Burma pa yata, Vietnam, basta yung mga Southeast Asian countries yun ang nagkinabang, yun ang tinuruan niya ng kung paano makapag-produce ng mga high yielding crops. Naalala nyo yun? Nakakabilib Kaya mula nun, tingnan mo, itong mga anak ng mga mayayaman, mga anak ng politiko, sorry po ito yung obserbasyon ko. Nagsipag-aral sa Amerika, pero pagdating dito sa Pilipinas, anong ginagawa? May nangyayari ba sa economy natin, sa bansa natin? Mga anak ng mayayaman yan, anak ng politiko na nagsipag-aral sa abroad. Pero pagdating dito anong ginagawa sa bansa natin? Hanggang ngayon mahirap pa rin ang Pilipinas. Kaya hindi ako believe. Si Ferdinand Marcos hindi naman yan sa abroad yan nag-aral. Dito lang yan sa UP. UP lang naman yan Dito sa atin nag-aral. Pero tingnan mo. Well, hindi naman ako masyadong kumukontra. Ang akin, parang hindi ako masyadong believe, hindi ako masyadong solve kasi politiko ito Di ba ang sabi ng mga experts, ibang mga observers, mga nakakaintindi, sana daw, huwag politiko ang ilagay dyan sa DepEd. Kasi nga, yung DepEd, magagamit nitong politikong ito sa pag nagre-elect yan. Hindi man siya magre-re-elect ngayong 2025, pero pagdating ng 2028, tatakbo yan ulit o dinagamit niya. May leverage na siya. At saka, yun nga ang pinagtataka ko mga kababayan. Kasi, unang-una, senador ito, may trabaho siya sa Senado. Senador. Bakit siya pa ang inilagay dyan? Na para bang may shortage po ba tayo ng matatalino? Ng mga may alam sa edukasyon? Bakit si Angara? Bakit isang senador? Yan lang ba ang marunong? Yan ba lang ba ang magaling sa Pilipinas? Para namang nauubusan na tayo ng matatalino Ang dami-daming pangalan na ipinalutang. Na baka magaling din o baka mas magaling pa. Yung talagang mga dyan na mismo sa DepEd na talagang may karanasan. Nandiyan na sila mismo sa department. Hindi ko inasahan na
sa Senado pa kukuha, di binawasan mo pa yung Senado ngayon. Para ba kasi, ang dating po kasi, parang wala nang iba. Okay, sabihin nating magaling. Magaling man yan magaling si Angara, mas magaling kay Sara. Pero, ang tanong ko, yan lang ba? Sa buong Pilipinas, ilang mga professionals na mga sa education mismo, educational field. Ang dami dyan. Diyan lang sa UP, mga profesor ng UP, may makukuha dyan. Bakit? Senador pa. Para bang mayroon na tayong may shortage. Well, dyan na yan eh. Yan ang kinuha, di, sige. Pero, obserbahan natin kung talaga nga bang masosolve niya ang problema. Ako, hindi man ako matalinong tao, pero kahit papano, alam ko kung ano ang problema ng edukasyon natin. Kung bakit bagsak. Bakit walang ganang mag-aral? Walang motivation ang mga estudyante? Ano nakakabobo sa kanila? Ano mga factors? Hindi yan makukuha sa bagong curriculum. Wala po doon ang problema. Tingnan natin. Obserba natin, baka nga sakaling from second to the last. Hindi, second from the last. Sana nga kahit papano umakyat man lang sa 20 from the last. Alam mo kasi, parang hindi na rin ako masyadong solve sa mga pinipili ni Pangulong Bongbong Marcos. Masyado bang nagmamagaling? Kasi nga, yung unang pinili niya, yung unang nilagay niya dyan sa DepEd, si Sara Duterte. Natingnan mo yung nangyari. Isang appointment na hindi man lang pinag-isipan. O ito kay Angara, pinag-isipan kaya yan? Baka pinag-isipan. Pero yung kay Sara talaga, hindi pinag-isipan. Basta lang inilagay doon. Hindi man lang inimbestiga kung ano ang magagawa ni Sara, ano ba ang qualification ni Sara. Know what I mean? At itong Sara din, isa rin. Alam niyang hindi niya kaya, hindi kaagad siya nag-resign para malagyan ng mas capable. Pero ito ngayon, kaya hindi na ako masyadong bilib eh. Parang, kita mo yung dati, yung Trixie Cruz Angeles. Bakit inilagay yun dyan? Pagkatapos tatanggalin din. Hindi pinag-iisipan. Sino pa? Si Rimulya. Bakit nandiyan si Rimulya? At hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Tingnan mo kung anong nangyayari sa ilalim ng departamento ni Rimulya. 2 taon na ang nakalipas, yung Percy Lapid case hindi pa nasosolve. Yung Digamo case, ganun din. Nasaan si Bantag? Nasaan si Tebes? Sino pa? Nasaan si Kibuloy? Di ba? Kaya hindi ako bilib sa mga pinipili, mga inilalagay dyan. Ngayon, ito na may nagkaroon na rin ng kapalpakan din. Yung executive secretary, si Bersamin. Di ba?
Yung personal assistant niya, si ano yan, Anton Lagdameo. Ewan, kung sino-sino lang yung nilalagay. Ang dami-dami namang matatalino, ang daming magagaling, ang daming mga genius na Pilipino. Si Bersamin, ang pangit-pangit pa ng mukha. Alam mo kasi, mga kababayan, sa paglalagay ng mga opisyal sa gobyerno, sana naman yung mga, medyo may mga itsura din. Hindi sa pamimintas, no? Pero, hindi naman lahat ng matatalino ipangit. May matatalino rin na magaganda. Magaganda, mga gwapo. Kasi lagi mo silang mapapanood pag ini-interview, mapapanood mo sa TV. Pag ini-interview ng press, panood mo. Sana naman yung mga may itsura man. Mariosip. Yung mga nandyan sa PCO. Wala na bang iba? Ano ba kayo? Press-secretary na ewan. Press-secretary, executive secretary. Maganda naman sana yung magaganda ang mga itsura eh. Para pag pinapanood mo sa TV, maganda man ang napapanood. Ang daming magaganda, mga may itsura na matatalino. Tingnan mo nga yung si ano noon, yung abogada na napakaganda, parang beauty queen. Sino ba yun? Si Karen Jimeno. Oh, matalino, pero maganda. Presentable. Mariosep. Hindi man lang magpili-pili. Lalo pa yung papel ng press secretary na lagi mong makikita, from time to time, makikita mo sa TV. Laging naka-front. Kaya siyempre, di ba, wag na tayo magplastikan pa. Di ba gusto rin naman natin mapanood sa TV yung mga may itsura. Tingnan mo nga yung mga inilalagay na mga broadcast journalist. Tingnan mo yung mga sikat na journalist dyan, mga broadcaster. Di ba magaganda? Kasi ang mga TV station, hindi sila maglalagay ng pangit. Tingnan mo, sila Corina, sila Karen Davila. Di ba magaganda? Ganun ang ibig ko sabihin. May naglagay ba ng pangit sa pang-front ng mga TV station? Ang may mga pangit sa radyo. Kasi at least boses lang ang naririnig, di mo makita yung muka. Although ngayong panahon, dahil mayroon ng social media, yung mga nasa radyo, nalalagay na sa sa YouTube, sa Facebook, o di napapanood mo. Pero tingnan mo yung mga nasa TV. Mga, anong tawag dyan? Angkor? Mga angkor? Di ba mga itsura, magaganda, mga gwapo? O, yun ang ibig ko sabihin. Sana, pati sa Malacanang, ganun din. Di man lang magsipili ng executive secretary, wala na bang iba? Yung medyo bata-bata naman. Mas bata, may itsura, matalino. Maraming matalino na you know what I mean? Hindi naman sa pagiging demanding, pero let's face it, real talk. Gusto natin, maganda rin, wag lang na matalino. Matalino nga kung parang ewan ang mukha. Yun ang ibig ko sabihin. Ba't tayo napunta doon? Pinag-usapan natin, education, di ba? Si Angara. Ewan lang ha. Sige, obserbahan natin. Pero ako fingers crossed. Tingnan natin. Yun lang ang ko. Ang dami naman dyan na makukuha. Bakit isang senador pa? Na may trabaho naman.
may trabaho bilang senador, bakit yun ang huhugutin sa Senado? Para bang wala ng iba? Para pong kasing nakakainsulto sa education sector, sa mga profesor, sa mga doktor, mga doctorate degree holders, na hindi politiko. Ewan ko sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos. Parang ang daming ang daming kapalpakan. Okay, mga kababayan, yun lamang po. Masyado ba akong pintasera? Hindi naman sa pamimintas yun. Kailangan din na, sino bang ayaw ng maganda? Ang Diyos nga gusto ng Diyos maganda Kaya nga, ang kanyang creation is maganda. Tsaka, hello naman. Uso na ngayon, panahon na 21st century, kung mayroon kang depekto sa itsura, may pera ka din lang naman, medyo magpaayos din naman ng konti, no? Hindi naman kasalanan yung magparitoke, magpaayos. Basta wag lang sobra. Yung konting enhancement lang, para maganda naman sa nanonood sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin. Okay, mga kababayan, masyado yata marami yatang magagalit sa akin. Okay lang. Nilalabas ko lang yung my thoughts. Okay? Thank you for watching and pasensya na po kayo sa pamimintas ko ba. Whatever. Thank you for watching.